Gustong bawiin ng Iran, mga tol, ang mga frozen assets nito na nagkakahalaga ng $24 billion no, sa Amerika. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on a block. First time I seen ice was a Alright, itong video panonoorin natin, itong balita na panonoorin natin ay mula rito sa Net25 News and Information. Ito ay may kaugnayan nga sa mga nangyayari ngayong kaganapan, kaguluhan dito sa gitnang silangan. Bago natin to simulan, syempre, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa ating everyday viewers dyan. Sana nasa ayos kayong kalagayan, saan mang panig kayo sa mundo. So hinihiling ng Iran sa Estados Unidos ang pagbabalik ng $24 billion nitong frozen assets bilang bahagi ng mga kondisyong inilatag sa usapan ng dalawang bansa, no? Alamin natin ang buong detalye. Samantala, isa po sa mga kondisyong inilatag ng mga kinatawan ng Iran sa mga opisyal ng Estados Unidos ay ang pagbabalik ng kanilang $24 billion na frozen assets. NJ de Guzman for the news. $24 billion na frozen assets, hindi nila magalaw. Kaya pala sabi ni Trump, kontrolado daw ng US ang pera ng Iran. $24 billion ang halaga ng frozen assets ng Iran na hinihiling nito sa Estados Unidos na ibalik na. Ayon sa isang news agency sa Iran, ang kondisyon na ito ay inilatag ng Tehran bilang bahagi ng pakikipagnegosasyon nito sa Washington upang tuldukan na ang digmaan sa gitnang silangan. Hinihiling pa umano ng mga kinatawan ng Iran na i-release ng Estados Unidos ang kalahati ng frozen funds sa oras ng peace talks. Grabe, no? Napakalaking halaga rin yun, ha? $24 billion. Sinabi rin ng isang informant na malapit sa negotiating team ng Tehran na ang natitirang kalahati ng kanilang frozen asset ay ibibigay kasabay ng pag-anunsyo sa 14-point Memorandum of Understanding. Pero binanggit din ng source na nagiging maingat ang Iran sa anumang magiging hakbang ng Estados Unidos, lalo na at may history umano ang Washington ng di pagtupad sa kasunduan. Yung history ba ng bigla-bigla na lang atake, ganun ba yun? Ibinalita naman sa ibang news agency na tumanggi umano ang Iran na makipagpulong hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyong inilatag nito, kabilang na ang pag-release ng frozen assets. So paano nga naman magkakaroon pa ng kasunduan, di ba? So paano nga naman magkakaroon pa ng kapayapaan kung talagang napakahirap ng lagay nitong negosasyon na to. Buti na lang matyaga itong Pakistan no? Bilang mediator, kasi yung dalawang pinagkakasundo niya, ang daming demand sa isa't isa at ang daming nire-reject sa isa't isa. Buti na lang masipag tong Pakistan, mga tol. No, pero etong Pakistan naman kasi kumbaga makikinabang din naman kasi sila kung sakasakaling magkakaroon ng kapayapaan. Actually lahat, buong mundo makikinabang kapag nagkaroon talaga ng talagang, alam mo yung ganap na kapayapaan dito sa pagitan ng Amerika at saka ng Iran. Basta wala lang magtatraidor sa kanilang dalawa, pwedeng maging maayos ulit ang ating daigdig. Mabalik tayo doon sa kung ano yung kalagayan natin nitong Pebrero bago pa magsimula etong gera na yun. Actually, mahirap na nga yung kalagayan ng buhay nun Pinahirap lang lalo nitong digmaan na to Nitong Lunes ay dumating sa Qatar sina top negotiator Mohammed Bagher Ghalibaf, Foreign Minister Abbas Araghchi at Central Bank Governor Abdul Nasser Hemati para sa peace talks. Naniniwala ang ilang political scientists na ang pagdating nila Ghalibaf sa Qatar ay para talakayin kung ano ang magiging hakbang para sa unang phase ng fund release ng Washington. NJ Alam nyo, bago pa magsimula itong gerang to dati, ang pinoproblema lang natin yung nakawan dito sa Pilipinas Yung flood control, sino na ba ang makukulong? Ngayon, problema na natin, mga tol. Impeachment, nadagdag pa, nag-aaway-away yung nasa Senado, no? Pagtaas ng presyo ng mga bilihin na dapat yun ang unang nilulutas, pero mas gusto nila yung gusto nila yung may ma-impeach na, kumbaga. Tapos yung sa flood control, ayaw na nilang imbestigahan. Kahit na ang dami-daming tinuturo, wala, nandoon, malaya pa rin. Ako po. Anyway, ano ang inyong masasabi tungkol dito, mga tol? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba.